Hiwinga ka lang, si Lord ang bahala. Sa dami ng bigat na dinadala, tahimik lang siya, pero kasama ka. Mga tanong, luha't pag-aalala, lahat yan sa kanya mo ibuhos na. Sa gitna ng gulo may tinig na dumarama. Mga santo nagdarasal, kasama ka. Di ka kailangang laging malakas, pahinga ka kanyang wakas. relax, si Lord at ang mga santo ang bahala sa atin. Magbigay pugay sa salita, doon natin siya maririnig. Sa katahimikan, doon siya gumagalaw. Kahit di mo alam ang bukas, hawak ka niya ngayon pa lang. Relax, siya ang bahala. Isang dasal, isang paghinga. Tama na yang pagod, pahinga ka na. Mga kapatid, sa unang oras ng bagong taon, huwag mo nating pilitin ang ating sarili na maging handa. Hindi pa hinihingi ng Diyos ang ating mga plano. Hindi pa niya hinihingi ang ating mga sagot. Ang hinihingi niya ay ang ating presensya. Marami sa atin ang pumasok sa taong ito na may dalang pagod, may tanong sa puso, may takot na hindi masabi kahit kanino. At ngayong araw, hindi tayo tinatanong ng Diyos na, ano ang gagawin mo ngayong taon? Ang tanong niya ay mas payapa. At ito ay, handa ka bang manatili sa akin? Ito ang dahilan kung bakit ang simbahan ay nagsisimula ng taon kasama si Maria, ina ng Diyos. Isang babaeng hindi hawak ang hinaharap, ngunit buong pusong nagtiwala sa Diyos. Atin, magbigay pugay sa salita, doon natin siya maririnig. Sa katahimikan, doon siya gumagalaw. Kahit di mo alam ang bukas, hawak ka niya ngayon pa lang. Relax, siya ang bahala. Pumikit ka lang. Siya bahala.
Tayo'y manalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon naming Diyos, sa unang araw ng taong ito, dinadala namin sa iyo ang aming buong pagkatao. Dinadala namin ang aming mga alaala ng nakarang taon, ang mga sugat na hindi pa tuluyang naghihilom, ang mga tanong na hindi pa nasasagot. Hindi namin alam ang lahat ng mangyayari sa taong 2026, ngunit alam naming naririto ka na. Turuan mo kaming huminto. Turuan mo kaming makinig. Turuan mo kaming magtiwala. Buksan mo ang aming mga puso upang ang iyong salita ay hindi lamang marinig, kundi maramdaman at tanggapin. Kasama ni Maria, Ina ng Diyos, inaalay namin sa iyo ang buong taong ito. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Muli, isang pinagpalang araw po sa lahat at maligayang bagong taon sa ating lahat. Bagamat maraming mga tao ngayon ay hirap na hirap sa pagsalubong sa bagong taon, pero huwag tayong mawala ng pag-asa. Gagaya ng tema natin ngayong araw na ito ng dakilang kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos, na pagtitiwala, pag-asa at panalangin. Dako na tayo sa ating mga pagninilay para sa araw na ito. Simulan natin sa unang pagpapahayag. Ang ating unang pagpapahayag ay hango sa aklat ng mga bilang, Kabanata 6, talata 22 hanggang 27. Narito ang introduksyon sa unang pagpapahayag. Ang napakagandang panalangin sa unang pagpapahayag ay ginamit ng mga pari sa lumang tipan upang basbasan ang sambayanan ng Diyos. Pagpapahayag mula sa aklat ng mga bilang. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na ito ang sasabihin nila sa pagbebendisyon nila sa mga Israelita. Pagpalain ka nawa at ingatan ng Panginoon. Naway kahabagan kanya at subaybayan. Lingapin ka nawa niya at bigyan ng kapayapaan. Ganito nila babanggitin ang pangalan ko sa pagbebendisyon sa mga Israelita at pagpapalain ko ang mga ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Ang ganda ng phrase, no? Pero anong kahulugan nito? At bakit nga ba kailangan may pagtitiwala tayo katulad ng pagtitiwala ni Nang Maria? Mga kapatid, ang unang pagpapahayag na narinig natin sa bagong taon ay hindi utos, hindi babala, hindi paalala ng tungkulin. Ito ay pagpapala. Napakahalaga nito. Ibig sabihin, bago ka gumawa ng kahit ano
sa taong ito, may ginagawa na ang Diyos para sa iyo. Wika nga nila, sabi nga nila, kahit hindi ka pa pinapanganak, may misyon na ang Diyos para sa iyo. Hindi mo alam kung makatotohanan ba yung misyon na ginagawa mo o tipong yung hindi mo alam kung ginagawa mo na ba ang misyon na nakalaan ng Diyos para sa iyo o nakalaan para sa iyo na pinagkalooban ng ating Panginoong Diyos. Bago ka mangamba, may nagbabantay na sa iyo. Bago ka mapagod, may umaakay na sa iyo. Ito ang ugat ng pagtitiwala. Ang pagtitiwala ay hindi paniniwalang magiging madali ang lahat. Ang pagtitiwala ay paniniwalang hindi ka iiwan ng Diyos. Kahit maging mahirap ang daan. Marahil may mga tanong kang dala na katulad ng, kaya ko pa ba? Tama pa ba ang direksyon ko? May saysay pa ba ang ginagawa ko? Hindi agad sinasagot ng Diyos ang mga tanong na iyan. Sa halip, inuunan niya ang pagpapala. Parang sinasabi niya, anak, bago mo intindihin ng lahat, hayaan mong yakapin muna kita. Sandaling katahimikan at inanyayahan ko kayo na ilagay sa Diyos ang mga takot. Dadako na tayo sa ating salmong tugunan at ang ating itutugon, kami iyong kaawaan, pagpalain pong mahal. Kami iyong kaawaan, pagpalain pong mahal. O Diyos, pagpalain kami kabagan, kami Panginoong iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Kami iyong kaawaan, pagpalain pong mahal. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Kami iyong kaawaan, pagpalain pong mahal. Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng dako. Ang lahat sa amin iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa. Kami iyong kaawaan, pagpalain pong mahal. Mga kapatid, ang salmo ay hindi paliwanag. Ito ay tugon ng puso. Mga ka-relax, hindi ito sinasabi na malinaw na ang lahat. Hindi rin ito pinapangako na mawawala ang problema. Ang sinasabi lamang nito ay, Panginoon, narito kami, kailangan ka namin. Ang pag-asa ay hindi paniniwalang magiging madali ang bukas. Ang pag-asa ay paniniwalang
hindi mawawala ang Diyos bukas. Sa bagong taon, may mga araw na mabagal ang pagbabago, tahimik ang Diyos, at parang walang nangyayari. At sa mga araw na iyon, ang Salmo ang nagtuturo sa atin kung paano manalangin. Hindi mayabang, hindi mapilit, kundi mapagkumbaba at tapat. Kapag inuulin natin sa ating puso, kami iyong kaawaan, inaamin nating hindi kontrolado ang lahat at ayos lang iyon. Ito ang pag-asa na marunong maghintay. Tumahimik tayong sumandali at idama natin sa ating puso ang tugon sa salmong tugunan na, kami iyong kaawaan, pagpalain pong mahal. Narito ang introduksyon para sa ikalawang pagpapahayag na manggagaling sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galasya, Kabanata 4, Talata 4 hanggang 7. Pagdating ng takdang panahon, naging tao ang anak ng Diyos. Si Maria ang pinagmulan ng pagkatao ni Jesus, ang siyang kadakilaan ng sangkatauhan. Pagpapahayag mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galasya. Mga kapatid, noong dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y mabibilang na mga anak ng Diyos. Upang ipakilalang kayo'y mga anak ng Diyos, pinagkalooban niya tayo ng Espiritu ng kanyang anak nang tayo'y makatawag sa kanya ng Ama, Ama ko. Kaya't hindi na ka na alipin, kundi anak. Sapagkat anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi na kayo alipin, kundi mga anak. Napakagandang phrase na naman, di ba? Ngunit mga kapatid, mga ka-relax, maraming uri ng pag-asa ang pinapangako ng mundo. Pag-asang nakabatay sa pera, pag-asang nakabatay sa tagumpay, at pag-asang nakabatay sa lakas ng sarili. Ngunit, ang pag-asang inaalok ng Diyos ay iba. At ano yun? Ito ay ang pag-asang nakaugat sa ugnayan. Hindi sinabi ng Diyos, aayusin ko ang lahat ng problema mo. Ang sinabi niya ay, anak kita. At kapag ikaw ay anak, hindi ka tinatapon kapag nagkamali. Hindi ka iniiwan kapag natapa. Hindi ka sinusukuan
kapag napagod. Ito ang pag-asa na hindi agad nakikita, ngunit unti-unting nagpapalakas. Ngayong bagong taon, mga ka-relax, may mga araw na mararamdaman mong wala kang direksyon, kulang ka, o huli ka na. Sa mga araw na iyon, huwag kang maghanap ng sagot kagad. Hanapin mo muna ang katotohanan ito. Ako ay anak ng Diyos. Ito ang pag-asang hindi nauubos dahil hindi ito galing sa iyo. Tumahimik sumandali at anyayahang ulitin sa puso natin ang ako'y anak ng Diyos. Ngayon magbigay galang tayo sa mabuting balita ng Panginoon. Aleluya, aleluya. Noong dati mga propeta, ngayon na may anak niya ang sugo ng Diyos na Ama. Aleluya, aleluya. Mga ka-relax, narito na tayo sa puso ng ating programa. Ang pagkikinig sa mabuting balita at ang pagninilay ukol dito. Ang ating mabuting balita ng Panginoon ay hango sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 2, talata 16 hanggang 21. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin ang pagpapayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagmamadali ang mga pastol na lumakad patungong Bethlehem. Ang nakita nila sina Maria at Jose at ang sangkol na nakahiga sa sabsaban. Kaya't isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. At nagtaka ang lahat nang nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos ang nagpapahayag ng kanyang kadakilaan. Dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Pagdating ng 8 araw ay tinuli ang bata at pinangalanang Jesus. Ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa siya ipinaglihi. Mga ka-relax, atin nang narinig ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli, isang pinagpalang bagong taon po sa ating lahat at nawa lahat ng mga makikinig sa ating podcast ngayong araw na ito ay pagpalain ka nawa sa buong bagong taon na 2026. O tayong lahat ay dapat pagpalain sa buong taong 2026. Ulitin natin ang isang talata na malamang mag-strike sa inyo.
Iningatan ni Maria ang lahat ng ito at pinagbulay-bulay sa kanyang puso. Mga ka-relax, mga kapatid, ang panalangin ay hindi palaging maraming salita. Minsan, ang panalangin ay pananatili. Tama, di ba? Katulad ni Maria, hindi agad nakaunawa, hindi rin siya humingi ng paliwanag, nanatili siya sa hiwaga. Ito ang pinakamahirap na uri ng panalangin, ang manahimik sa harap ng Diyos kahit wala pang malinaw na sagot. Sa bagong taon, may mga bagay na hindi mo pa kayang desisyonan, hindi mo pa kayang baguhin, hindi mo pa kayang bitawan. At ayos lang iyon. Ang panalangin ay hindi laging paghingi. Minsan, ito ay pagtitiwala na naroon ang Diyos kahit tahimik siya. At tulad ni Maria, inaanyayahan tayong ingatan ang mga nangyayari sa ating puso. Hindi upang solusyonan agad, kundi upang ialay sa Diyos. Si Maria ay hindi nagmamadali. Hindi rin siya nag-atubili. Nanatili siya sa gitna ng hiwaga. Hindi niya hawak ang sagot. Ngunit hawak niya ang Diyos. Nawa sa simula ng taon, hindi rin natin hawak ang lahat. At hindi rin iyon hinihingi sa atin. Ang hinihingi lamang ay ito, pananatili. Nawa mga ka-relax, manatili tayo sa pananampalataya, manatili tayo sa pag-asa, at manatili tayo sa pag-ibig. Bago man tayo matapos, ay manalangin tayo para sa buong taong ito ng 2026. Sabay-sabay tayong manalangin at sundan mo ang aking panalangin ibibigay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, habang tinatapos namin ang pagninilay na ito, hindi namin hinihiling na malinaw na ang lahat. Ang hinihiling lamang namin ay ito, na huwag ka naming iwanan habang tinatahak
ang taong ito. Turuan mo kaming magtiwala kapag ang daan ay hindi malinaw. Turuan mo kaming umasa kapag ang pagbabago ay mabigat. Turuan mo kaming manalangin kapag ang mga salita ay nauubos. Pinagkatiwala namin sa iyo ang aming mga pamilya, ang aming mga trabaho at gawain, ang aming mga sugat at ang aming mga pangarap. Kasama ni Maria, Ina ng Diyos, naway matutunan naming ingatan ang bawat araw at ialay ang buong taon sa iyo. Sa katahimikang ito, ipinaalala mo sa amin ang katotohanan ito. Hindi kami nag-iisa. Kasama ka namin ngayon at sa buong taong ito. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pahinga ka, kanyang wakas. Relax, si Lord at ang mga santo ang bahala sa atin. Magbigay pugay sa salita